Kumusta mga kasaliksik? Sa nakalipas na ilang dekada, naging sentro ng hindi matapos-tapos na sigalot ang mga dagat na nasa pagitan ng Japan at China. Ang mga teritorial na alitan sa East China Sea ay nag-ugat sa matagal ng hindi pagkakasundo tungkol sa mga isla, karagatang mayaman sa likas na yaman, at karapatan sa paglalayag. Isa sa mga pangunahing pinagmulan ng tensyon ay ang tinatawag na Senkaku Islands ng Japan, nakilala naman bilang Diaoyu Islands sa China. Bagamat kontrolado ng Japan ang mga islang ito mula pa noong 1970s, patuloy ang pagtutol ng China at iginiit ang kanilang kasaysayan at karapatan sa naturang teritoryo. Ang usaping ito ay lalo pang pinalala ng yamang dagat sa paligid nito, mga langis, natural gas, at mga marine resources na parehong mahalaga para sa parehong bansa. Ang malalim na kasaysayan ng kompetisyon sa rehiyong ito ay nagbunsod ng matitinding hakbang mula sa magkabilang panig, kabilang na ang pagpapalakas ng kanilang presensyang militar sa mga nasabing tubig. Malaki ang pagkakaiba ng estratehiya ng Japan at China sa pagpapanatili ng kontrol sa karagatan. Ang Japan, bilang isang kapuluang bansa na nakadepende ng malaki sa internasyonal na kalakalan, ay nakapokus sa pagprotekta sa mga pangunahing shipping lanes. Gumagamit ito ng makabagong teknolohiya sa pagmonitor ng maritime activities, tulad ng mga high-tech radar system at mas pinahusay na naval infrastructure. Higit sa lahat, nakasalalay ang estratehiya ng Japan sa malapit nitong alyansa sa Estados Unidos, na nagbibigay ng dagdag na seguridad sa pamamagitan ng presensyang militar ng US Navy sa rehiyon. Sa kabilang banda, ang China ay mas agresibo sa pagpapakita ng lakas sa pamamagitan ng mas madalas na maritime patrols, pagtatayo ng artificial islands, at pagdeploy ng Coast Guard at militar sa mga lugar na kanilang inaangkin. Habang ang Japan ay mas nakatuon sa diplomatikong paraan upang mapanatili ang maritime balance, madalas namang ginagamitan ng China ng pressure ang kanilang mga kalapit bansa upang maipilit ang kanilang maritime claims. Samantala, hindi matatawaran ang papel ng mga pandaigdigang kasunduan sa pagsubok na lutasin ang sigalot na ito. Ang United Nations Convention on the Law of the Sea, UNACLOS, ay nagsisilbing pangunahing batayan ng mga bansa sa pagtukoy ng kanilang maritime entitlements at teritorial na karapatan. Gayunpaman, magkaiba ang interpretasyon ng Japan at China sa mga probisyon ng UNCLOS. Halimbawa, ginagamit ng Japan ang konsepto ng Exclusive Economic Zones, EEZs, para pagtibayin ang kanilang pag-angkin sa mga likas na yaman sa paligid ng Senkaku Islands. Samantalang iginiit naman ng China na ang mga islang ito ay nasa loob ng kanilang historical fishing grounds. Sa kabila ng mga mekanismo ng UNCLOS upang mapanumbalik ang kaayusan, naging malinaw na hindi sapat ang kasunduan para tuluyang mapahupa ang tensyon. Ang pagkabigo ng mga diplomatikong hakbang ay nagbigay daan sa higit pang kompetisyon at pag-aagawan sa mga yaman sa karagatan. Bilang bahagi ng kanilang estratehiya, parehong gumagamit ang Japan at China ng military drills upang ipakita ang lakas at presensya sa rehiyon ng Asia-Pacific. Ang Japan, sa kabila ng konstitusyonal na limitasyon sa paggamit ng puwersa, ay nagpapakita ng lakas sa pamamagitan ng mga malawakang maritime exercises na ginaganap kasama ang Estados Unidos at iba pang kaalyado. Sa pamamagitan nito, ipinapakita ng Japan ang kanilang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang maritime boundaries at ang kanilang kagustuhang mapanatili ang kalayaang maglayag sa rehiyon. Samantala, mas agresibo naman ang China sa kanilang military drills na kinabibilangan ng missile tests at joint exercises sa kanilang Navy at Air Force. Ang mga aktibidad na ito ay naglalayong hindi lamang paigtingin ang presensya ng China sa mga disputed waters, kundi pati na rin bigyang diin ang kanilang paninindigan sa kanilang mga teritorial na pag-angkin.
habang ang mga drills na ito ay maaring nakikitang pagpapakita ng lakas. Ito rin ay nagdadala ng panganib ng eskalasyon. Lalo na't ang bawat hakbang ay maaaring magdulot ng maling kalkulasyon at direktang komprontasyon. Hindi lamang Japan at China ang apektado ng sigalot na ito. Pati ang mga kalapit bansa sa rehiyon ay nagkakaroon ng kanya-kanyang reaksyon. Ang mga bansang tulad ng South Korea at Taiwan, na may sarili ring teritorial na alitan sa China, ay nagiging maingat sa kanilang posisyon. Ang iba, gaya ng mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, ay nagtataguyod ng diplomatic solutions upang maiwasan ang paglala ng tensyon. Gayunpaman, hindi rin maikakaila na ang ilang bansa sa rehiyon ay sumasandal sa mas malalakas na pwersa tulad ng Estados Unidos para sa seguridad. Ang patuloy na alitan sa pagitan ng Japan at China ay nagbibigay daan din sa pagbago ng security alliances at partnerships, kung saan ang ilang bansa ay nagiging mas aktibo sa pagpapalakas ng kanilang defense capabilities bilang pag-iingat sa anumang posibleng spillover ng tensyon sa kanilang teritoryo. Sa huli, ang sagupaan ng Japan at China sa dagat ay higit pa sa simpleng territorial dispute. Ito ay nag-ugat sa malalim na kasaysayan ng kompetisyon, magkakaibang estratehiya sa kontrol ng maritime resources, at masalimuot na interpretasyon ng pandaigdigang kasunduan. Sa gitna ng sigalot na ito, hindi lamang ang dalawang bansa ang may implikasyon. Pati ang mga kalapit na estado at pandaigdigang komunidad ay direktang naaapektuhan. Habang patuloy na naghahanap ng mga solusyon, tila malayo pa ang inaasam na kapayapaan at stability sa nasabing rehiyon. Ang kakayahan ng Japan na patuloy na mapanatili ang kanyang kalamangan sa labanang pandagat ay higit na pinagtitibay ng kanilang paggamit ng mas advanced na radar system na hindi matatawaran ang kahusayan. Ang teknolohiyang ito ay nagpapahintulot sa kanila na madetect ang mga barko ng China kahit pa ito ay nasa malalayong distansya, at maayos nilang naipupwesto ang kanilang mga unit para sa mas epektibong pagtatanggol o pagsalakay. Ayon sa mga ulat, ang radar systems ng Japan ay nagtatampok ng mas mataas na resolusyon at mas mabilis na response time kumpara sa mga ginagamit ng China, na nagbibigay sa kanila ng malalaking pagkakataon para maagang malaman ang bawat kilos ng kalaban. Sa pamamagitan ng mga ganitong makabagong teknolohiya, nahahadlangan agad ng Japan ang anumang posibleng banta bago pa man ito tuluyang makapinsala. Bukod sa radar system, kapansin-pansin din ang paggamit ng Japan ng state-of-the-art weaponry sa mga labanan sa dagat. Ang kanilang mga barko ay kadalasang pinakakargahan ng mga advanced missile system na may kakayahang tamaan ang mga target ng may matinding katumpakan. Isa sa mga dahilan kung bakit mas madalas matagumpay ang Japan sa mga engkwentro ay dahil sa bilis at tindi ng kanilang mga armas. Ayon sa mga report, ang mga armas ng Japan ay hindi lamang mas moderno, kundi mas pinakikinabangan din dahil sa kanilang kakayahang mag-adjust sa iba't ibang sitwasyon sa loob ng ilang segundo. Ito ay nagbubunsod sa mas epektibong pagtama sa mga barko ng China at pagbawas sa anumang banta mula sa kanilang armada. Isa pa sa mga binigyang diin ng mga ulat ay ang superior maneuverability ng mga Japanese vessels. Sa bawat sagupaan, karaniwang nakikita na ang mga barko ng Japan ay mabilis at madali ang nakakapag-iba ng direksyon, na nagbibigay sa kanila ng upper hand sa gitna ng laban. Ang pagiging magaan ngunit matibay ng kanilang mga sasakyang pandagat ay nagiging malaking bentahe sa anumang sitwasyon, lalo na kung kailangang makaiwas sa atake ng China o kung kinakailangang humanap ng mas mainam na posisyon para sa pagsalakay. Ang ganitong klase ng kakayahan sa maneuvering ay nagpapalakas sa kanilang kakayahang kontrolin ang laro sa larangan ng dagat. Dagdag pa rito,
Ang mga insidente ng blockade at interception na isinalarawan sa mga report ay patuloy na nagpapakita ng kakayahan ng Japan na magpatupad ng mas mabisang estratehiya. Ayon sa mga dokumentado ng mga eksperto, ang Japan ay gumagamit ng mga tactical blockades upang hindi makalapit ang mga barko ng China sa mga critical na ruta o teritoryo. Ang mga interception na ito ay isinagawa sa paraan na hindi lamang pinipigilan ang pag-usad ng Chinese vessels, kundi madalas ay sinusubukan din ng Japan na ipakita ang kanilang dominance sa rehiyon. Ang bawat tagumpay sa blockade ay nagdadagdag sa reputasyon ng Japan bilang isang naval power na hindi madaling matinag, lalo na't kitang-kita ang kanilang masusing pagplano sa bawat kilos. Panghuli, mahalaga ring banggitin ang papel ng intelligence at real-time tracking sa tagumpay ng Japan. Ang kakayahan nilang mabilis makakuha ng impormasyon tungkol sa galaw ng mga Chinese ships ay nagbibigay sa kanila ng malaking kalamangan. Sa tulong ng real-time tracking, natutukoy nila ang mga posisyon at layunin ng kalaban na siyang nagbibigay daan sa kanila para makapagdesisyon agad at maagang makapag-deploy ng mga tropa. Sa katunayan, ilang beses nang iniulat na dahil sa epektibong intelligence at tracking capabilities, nagagawang maunahan ng Japan ang anumang hakbang ng China. Ang ganitong antas ng kahandaan ay nagpapalakas hindi lamang sa depensa ng Japan, kundi pati na rin sa kanilang pagiging proactive na kalaban sa mga pandaigdigang karagatan. Sa kabuuan, malinaw na ang kombinasyon ng makabagong radar systems, superior weaponry, advanced maneuverability, mahusay na blockade at interception tactics, at malakas na intelligence capabilities ay siyang nagpapatunay na hindi biro ang kalamangan ng Japan sa larangan ng pandagat na sigalot, habang patuloy na pinapalakas ng China ang kanilang hukbong dagat. Kitang-kita sa mga ulat na ang Japan ay laging isang hakbang sa unahan, dahilan upang magmistulang nawawalan ng tsansa ang China na tuluyang makabangon o makalamang. Bilang itinuturing na isa sa mga pinakamodernong hukbong pandagat sa Asya, ang Japan ay nakapagtayo ng matibay na pundasyon sa teknolohiya at estratehiya upang mapanatili ang kanilang kalamangan sa rehiyon. Ang mga ulat ay nagpapakita na ang Japan ay patuloy na namumuhunan sa mas mahusay na naval defense systems, mula sa mga high-tech missile interceptors hanggang sa mga advanced radar at sonar technology. Ang mga makabagong kagamitan na ito ay hindi lamang nagbibigay sa Japan ng kakayahang protektahan ang kanilang teritoryo, kundi maging ang kakayahang magbigay ng mabilis at epektibong tugon sa mga banta mula sa mga dayuhang barko. Samantalang ang China ay mabilis ring nagpapalawak ng kanilang naval force. Madalas na binabanggit ng mga eksperto na ang Japan ay nananatiling isang hakbang na mas mataas pagdating sa kalidad ng kanilang mga barko at armas. Bukod sa teknolohiya, ang malawak na karanasan ng Japan sa maritime combat operations ay isa ring dahilan kung bakit mahihirapan ng China na makipantay. Ang mga opisyal at tauhan ng Japanese Navy ay dumaan sa mga dekada ng pagsasanay at mga tunay na operasyon na nagpapalalim ng kanilang kaalaman sa pandagat na taktikang pangmilitar. Ang kasaysayan ng Japan bilang isang bansang maritimo ay nagbigay daan sa isang matatag na kultura ng disiplina, husay sa pagpaplano, at kakayahang mag-adjust sa mga mabilisang pagbabago sa larangan ng labanan. Sa kabilang banda, bagamat mabilis na lumalaki ang hukbong dagat ng China, nananatili pa rin ang malaking tanong kung ang kanilang relatibong bagong mga unit ay may sapat na karanasan upang makipagsabayan sa mga batikan ng tropa ng Japan. Isang mahalagang aspeto rin ang pagiging mas cohesive ng chain of command ng Japanese Navy. Sa militar, ang mabilis at malinaw na komunikasyon ay napakahalaga, lalo na sa gitna ng tensyon o labanan. Ang Japan ay kilala sa pagkakaroon ng mahigpit at mahusay na organisasyon sa kanilang command structure na nagpapahintulot ng mabilisang desisyon
mula sa mataas na antas ng pamunuan patungo sa frontline units. Ang ganitong kalinawan sa chain of command ay nagre-resulta sa mas mabisang pag-coordinate ng kanilang mga unit sa dagat at mas mabilis na pagtugon sa anumang sitwasyon. Ang China, sa kabilang banda, ay may mga ulat ng mas komplikado at minsan ay masalimuot na chain of command na maaaring magdulot ng pagkaantala sa mga critical na desisyon. Ang limitasyon ng Chinese Naval Forces sa sustainment at logistics ay isa pang mahalagang salik na nagpapakita kung bakit hindi kakayanin ng China ang Japan. Sa kabila ng malaking bilang ng kanilang mga barko, ang logistical support na kailangan upang mapanatili ang operasyon ng kanilang fleet sa mas mahabang panahon ay isang hamon. Ang sustainment ng mga resources tulad ng fuel, armas at mga pagkain ay mas maayos na naisasagawa ng Japan. Salamat sa kanilang mas matatag na supply chain at mas mahusay na infrastructure. Samantalang ang China ay bumuo ng mas maraming barko. May mga eksperto na nagsasabing ang kakulangan sa kaakibat na logistical support ay maaaring maging sanhi ng kanilang pagkatalo kung magtatagal ang sagupaan. Panghuli, ang pananaw ng mga eksperto sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon ay nagpapakita ng patuloy na kalamangan ng Japan. Maraming analysts ang naniniwala na ang Japan ay may mas malakas na ugnayan sa iba pang mga bansang Asyano, gayon din sa mga kanluraning alyado. Ang ganitong diplomatikong bentahe ay hindi lamang nagbibigay sa Japan ng moral at material support, kundi nagpapalakas din ng kanilang paninindigan sa harap ng China. Samantalang ang China ay tinutugunan ng mga kalapit bansa ng may halong pagkabahala dahil sa kanilang agresibong expansion sa karagatan. Ang Japan ay nananatili pa rin bilang isang maaasahan at iginagalang na kaalyado sa rehiyon. Sa kabuuan, ang teknolohikal na kalamangan, malawak na karanasan, cohesiveness ng chain of command, matatag na sustainment at logistics, at mas positibong pananaw ng mga pandaigdigang eksperto ay mga salik na nagpapakita kung bakit mahihirapan ng China na malampasan ng Japan sa labanang pandagat. Ang mga salik na ito ay hindi lamang nagpapalakas sa kapasidad ng Japan na ipagtanggol ang kanilang teritoryo, kundi naglalagay din sa kanila sa isang posisyon ng strategic superiority na mahirap tapatan ng China. Ang patuloy na tunggaliang dagat sa pagitan ng Japan at China ay nagdudulot ng makabuluhang pagbabago sa maritime trade routes sa rehiyon ng Asia-Pacific. Ang mga shipping company na kadalasang umaasa sa kalmadong daloy ng kalakalan ay pinipilitang humanap ng alternatibong ruta upang maiwasan ang mga posibleng sagupaan. Habang lumalala ang tensyon, ang mga karaniwang ginagamit na sea lanes na dati simpleng dinaraanan lamang ng mga barko ay nagiging mas delikado. Ang mga insidente ng pagharang o pag-intercept ay nagdudulot ng pagkaantala sa mga cargo delivery. At may mga kumpanya nang nagsisimulang lumipat sa mas mahabang ruta upang tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga produkto. Ang naturang pagbabago sa trade routes ay may direktang epekto hindi lamang sa ekonomiya ng mga bansa sa rehiyon, kundi pati na rin sa global supply chain. Sa bawat delay o pagtaas ng shipping costs, mas nararamdaman ng mga consumer sa iba't ibang panig ng mundo ang epekto ng sigalot na ito. Bukod sa kalakalan, naapektuhan din ang relasyon ng Japan at China sa iba't ibang pandaigdigang organisasyon. Ang kanilang hindi matapos-tapos na alitan sa dagat ay nagpapalabo sa mga negosasyon at usapang diplomatiko. Sa United Nations, halimbawa, nagiging mas mahirap ang pagtataguyod ng mga resolusyon ukol sa maritime security dahil sa pagtutunggali ng dalawang bansang ito. Ang iba pang multilateral organizations tulad ng ASEAN at APEC na naglalayong mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon ay madalas nakakaranas ng pagkakabahagi sa mga miyembro nito. Ang tensyon sa pagitan ng Japan at China
ay nagiging hadlang sa pagkakaisa at nagdudulot ito ng kawalang katiyakan kung ang mga pandaigdigang organisasyong ito ay magagampanan pa ang kanilang layunin na panatilihing maayos ang pandaigdigang kalakalan at diplomatikong relasyon. Ang sigalot sa dagat na ito ay maaari ring magdulot ng pag-escalate ng tensyon sa iba pang regional na maritime disputes, ang mga kalapit bansa ng Japan at China, tulad ng Pilipinas, Vietnam at Malaysia, na may sarili ring mga alitan sa teritoryo sa South China Sea, ay maaring maimpluwensyahan ng tunggaliang ito. Habang tumitindi ang alitan ng dalawang higanteng ekonomiya, may posibilidad na ang ibang mga bansa ay mahatak din sa mas malaking komplikasyon. Halimbawa, kung ang Japan ay mas lalong makakontrol sa mga maritime zones na pinagtatalunan, maaaring lumakas ang loob ng iba pang claimants na igiit din ang kanilang mga karapatan sa ibang bahagi ng South China Sea. Sa kabilang banda, kung mas lalo namang magpursige ang China, maaaring magkaroon ng domino effect kung saan mas maraming maritime disputes ang magtutulak ng karagdagang tensyon at posibleng armadong labanan. Samantala, ang tunggalian ay nagbubunsod din ng mga bagong alyansa o partnership sa Pacific Rim. Sa gitna ng lumalalang sigalot, ang mga bansang tulad ng Australia, India, at maging ang Estados Unidos ay nagsisimulang pumasok sa mas malalapit na kasunduan sa Japan. Ang tinatawag na Indo-Pacific Alliance ay nabubuo hindi lamang bilang tugon sa tumataas na tensyon, kundi bilang paraan din upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang mga kasunduang ito ay hindi lamang limitado sa depensa, kundi pati na rin sa kalakalan at teknolohikal na kooperasyon. Habang patuloy ang tensyon sa Japan at China, ang mga alyansa sa rehiyon ay nagiging mas matatag na nagiging sagot sa pangamba ng mas malawakang sigalot. Panghuli, ang lumalalang sigalot ay nagpapakilos sa mga kalapit bansa upang ayusin ang kanilang defense budgets at military policies. Ang mga bansa tulad ng South Korea, Pilipinas at Taiwan ay nagdaragdag ng pondo sa kanilang naval at air force capabilities bilang paghahanda sakaling ang tensyon sa rehiyon ay sumiklab pa. Ang pagpapalakas ng kanilang militar ay isang estratehiyang hindi lamang naglalayong ipagtanggol ang kanilang sariling teritoryo, kundi upang masiguro rin ang kanilang kakayahang makilahok sa mga multilateral na alyansa. Kasabay nito, ang mga kalapit na bansa ay nagsasagawa ng mas madalas na military exercises at drills kasama ang kanilang mga kaalyado. Ang bawat hakbang na ito ay sumasalamin sa malalim at matagalang epekto ng tunggaliang pandagat ng Japan at China sa kabuuang seguridad at ekonomiya ng Asia-Pacific. Sa kabuuan, ang pangmatagalang epekto ng sigalot sa dagat ay mararamdaman hindi lamang sa daloy ng kalakalan, kundi pati na rin sa diplomatikong relasyon, rehiyonal na seguridad, at pandaigdigang ekonomiya. Ang patuloy na tensyon ay nagdudulot ng refleksyon kung paano magkakaugnay ang mga isyong teritorial at pandaigdigang interes, at nagiging paalala kung gaano kahalaga ang maayos na pagresolba ng mga ganitong tunggalian para sa mas matiwasay na kinabukasan ng rehiyon.